Isang hindi inaasahang pag-atake inilabas ni Sandro Marcos sa mga alegasyon tungkol sa koneksyon ng kanyang ama sa sindikato ng ilegal na droga. Sa isang pampublikong pahayag, binunyag ni Sandro Marcos ang mga di kanais-nais na aktibidad na may kaugnayan sa droga na umano'y kaugnay ng kanyang ama. Ipinahayag niya ang kanyang pamilya ay hindi sangkot sa anumang krimen at nagpahayag ng kanyang kagustuhang linisin ang kanilang pangalan. Gayunpaman, hindi pinalagpas ng korte ang apela ng Pangulo upang pakinggan ang kanilang panig. Bagaman ipinagtanggol ng mga tagapagsalita ng Pangulo ang kanilang panig, hindi ito sapat upang mapabago ang desisyon ng korte. Patuloy pa rin umiiral ang kontrobersya sa likod ng mga aligasyon at nagbibigay ito ng malaking epekto sa pampublikong opinyon tungkol sa pamilya Marcos at sa kanilang mga ambisyon sa politika. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Impormante at sa mga pinresent na natin dahil mismo ang sindikato o ang nahuling si Sayarot na supposedly non-bailable ay nakakalaya at binigyan pa ng security ng Marcos Jr. Ayon yan mismo sa mga taong nasa loob ng gobyerno na nakikita nila ang ginagawa ni Marcos Jr. ni Lasso na imbis na ikulong itong mga sindikato ay binibigyan pa ng seguridad. So ano lang ang future mo, mga kababayan? Ano ang future ng mga anak ninyo? Okay? Imagine 2 years ago na, magdadalawang taon na, simula nung umupo itong si Lasso na ito, lalo kayong nilalason sa pulburon. Di ba? Ano ba yung malalaking, sabi ko nga, may malalaki ba silang nahuhuli? Wala. Okay? Yung 560 kilograms, di ba? May nahuli sila. 560 kilograms. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Nailabas ba nila? Mga palangga, yung kung sino ang nasa likod na yon? Mga palangga, lagi ang pagbang malaking ganyan, malalaking paghuli, ang report ay what? Abandoned shipments. See? Ang nakalagay abandoned kasi ayaw nilang pangalanan etong nasa likod nitong shipment na ito. Stupid, 'di ba? Gaano kahirap para tukuyin itong mga nagpapa-ship nitong mga kontrabando na ito. Tapos ilalagay na lang nila Lasso abandoned shipment. Tapos pag ginawa kasi ng tama ng mga intelligence, mga lawyers, mga agent, kunyari ilagay nyo dyan si Martin Araneta, okay? Ang ang may-ari ng shipment na yan. Ang gagawin nila, so tanggalin mo yung pangalan na yan. Matadamay tayo yan, bata. Baka matanggal tayo ni Lisa sa trabaho. I'm just giving you an example. Okay? So kaya ang pinapalabas nila ayon sa ating mga palangga, sa PIDEA at sa mga lahat ng ahensya na may kinalaman dito, dinideclare nila na abandoned shipments. Okay? Or abandoned vehicle. Wala po silang hinuhulong suspect. Kasi itong kaninang pinakita kong dokumento na katunayan na pinagtatanggal nila itong mga lawyers ay gumagawa lamang ng trabaho kaya nila tinatanggal ni Lasso. Gaano kahirap sa inyong mga Pilipino, sa atin, dyan sa lalo na nandiyan kayo palangga. Pwede naman i-check ng may media yan eh. May mga record yan. Okay? Hindi ko alam ba't hindi ginagawa ng media. Hindi. Actually, alam natin. Ang kanilang trabaho para i-check sino yung mga yan. Bakit, kunyari, abandon, chuchu-chuchu? Di ba? Sobrang pagpapanggap mo, Lasso. Sobrang kasinungalingan mo. Kayo ni Kuting, na kunyari, anti-droga kayo, ganadadan. Pero kayo, itong gobyernong ito, ang pinakamasahol, pinakamasama sa history ng Pilipinas. Nilagpasan niya lahat ng mga presidente, lahat nilagpasan nyo. Yung sinasabi natin, si Noynoy ay pinaka-worst president. Pero ito, 100 million times worst ang presidente ni Bangag Jr. dahil lahat sila ay nakipagkontsabahan at
ang presidente nyo ay isang bangag. Dahil nilinlang tayo, 2 minute lang ang kanyang pagproseso ng kanyang drug o pulburon test. Sa kasaysayan ng PIDEA ng Pilipinas, ngayon nyo lang nakita kung paano ka-inutil, walang kakwenta-kwenta ang mga nakaupo dahil nga bangag. Nakita nyo na, kayo namang mga Pilipino na nakakanood, nakita nyo na, harap-harapan, nasampal ko na nga sa mukha ninyo ang mga ebidensya na meron kayong presidenteng bangag na bangag at lasing na lasing sa ipinagbabawal na pulburon, mga kababayan. Pero ano ginagawa nyo? Mga kaparian, religious group, from all sectors, mga negosyante, maliit, malaki. Anong ginagawa ninyo? Yung iba tahimik kasi nga, pinapaboran kayo ni Lisa, pinapaboran kayo ni Kuting. So hanggang gano'n na lang ba? Pag yan, gumana ang aking power, lilipulin ko kayong lahat, mga palangga. Kapag ako umiihipan ko kayo ng pinakamalakas na hangin, di ba? Hindi nyo lahat madadala sa hukay ang ninanakaw nyo sa kaban ng bayan. Ang isipin ninyo ay future ng kabataan. Harap-harapan po, mga kababayan, na ang pulburon sa Pilipinas ay 3-5 na lang. Dahil wala naman silang campaign na talagang kampanya laban dito sa pulburon na ito. Dahil abala sila sa pagnanakaw, abala sila sa pagtatransport ng pera, abala sila sa pagpapanalo sa loto, abala sila sa pangangamkam, pagtatanggal ng mga lawyers, mga agent na nagtatrabaho lamang ng tama para eradicate itong mga dorogista, mga pulburonik, hulihin. Pero kapag nahuli at kaibigan ni Lisa, labas ka ng kulungan kahit non-bailable offense ka pa. See? Kaya dapat nang hindi lang palitan, sabi nga nitong mga puting aso. Ms. Marlica, grabe, kawawa po kami dito sa loob. Dapat na talagang palitan nitong si Lasso. Sabi ko sa kanya, you know what? Hindi lang dapat palitan si Lasso. Ang tanggalin nyo, kako, ang presidente nyong bangag. Dahil dyan nag-uugat ang lahat. Kahit tanggalin mo si Lasso at palitan yan ng panibagong Lasso 2, Lasso 3, Lasso 3, you know? Lason, lahat, lason pa rin yan hanggat si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang nag-uupo niyan. Diba? Hindi dapat si Lasso ang palitan, ang bangag na presidente. Dahil pag nawala yung bangag yung presidente, mawawala na yung mga sugapa. Mga sugapa dyan sa iba't ibang ahensya na wala nang ginawa kundi pagkaabalahan ang pagnakaw o pagpapahirap sa inyo. Diba? Ngayon ang question nga, ang sabi nga nitong mga kapalangga natin, Ms. Marlica, hindi namin alam, you know, kung parang nakikita naman daw ito ni Presidente, sabi ni Presidente Kuting. Sabi niya, pero ang hindi namin alam, bakit wala siyang aksyon na ginagawa? O baka, sabi ng mga taga-PIDEA, na matinong mga taga-PIDEA, na-appreciate ni Marcos Jr. Na-appreciate ni Lisa yung ginagawa nila. So, sabi ko nga, nako sir, hindi na tinatanong yan. Ang question is, magkano ang entrega ni Lasso kay Lisa Tanas? Dahil una sa mga expose ko kung natatandaan ninyo, sa PAGCOR, kumukolekta si Lisa ng 100, ayon sa ating source, 150 million a week sa PAGCOR pa lang. Okay? Sa gambling money pa lang. Kumukolekta nga sa Okada, mayroon ako ebidensya dyan. Na hinahamon ko si Lisa pag kinasuhan niya ako, ipipresent ko sa court ang mga ebidensya ko. Doon pa lang sa PAGCOR, kumukolekta na, wala pa yung Bureau of Customs. Tangina, ang dami mga report sa Bureau of Customs kay Rubio. You know, isa-isa lang. Kailangan ko matulog. Dahil hindi. You know, hindi na tayo sisikatan ng araw. Kailangan ko matulog. But ganun pa man. Itong drug money, itong pulburon money na ito, sabi ko sa informant ko, kasi itong informant ko, mga palangga, may hope pa siya kay Kuting. Sabi ko sa kanya, sir, huwag ka nang umasa. Okay? Huwag ka nang umasa na maririnig ang hinaing nyo ni Marcos Jr. Dahil hindi kayo pakikinggan. Nakita nyo na nga bangag-bangag. Kayo na rin mismo, nakita ninyo yung report in 2012 na siya ay nagbababangag dyan sa Rockwell. Ngayon, ito ba? Ito ba yung sinasabi ni Kuting na, what do you call it? Itutuloy niya continuation ng sinimula ni Duterte? Yun ay mga kasinungalingan lang ni Kuting kasi para bodulin tayo.
Binudol si Sara, binudol kayong lahat na ikukontinue niya yung build. Di ba? War on Pulburon. Ano ginawa niya? Kinuntino niya yung pagnanakaw. Okay? Pagnanakaw nila noon, ngayon, at magpakailanman. So you have to get up. You have to speak up. Dahil kayo mismo sa PIDEA, mga abogado, tinatapon po kayo kung saan-saan, tinatanggalan kayo ng trabaho. Paano na lang kami? Paano na lang ang mga maliliit na teachers, nurses, mga tindera, na hindi naman abogado, na hindi naman nila kaya ipagtanggol ang kanilang mga sarili? Di ba? So ano gagawin natin? Itong leader na ito, mga palangga, leader ng sindikato. Si Kuting ay leader ng sindikato. Smuggler, ina-appoint. Imagine nyo, ulitin natin si Michael Ma. Pinigil nila ang hearing sa Congress. Mahigit 1 taon na. Sa halip, in-appoint pa na special envoy to China. Kayo ang humusga. Ginawa ko ba yung kwentong yan? Hindi. Andyan naman yan. Nakikita ninyo, may letrato pa. Nakasama nila ang smuggler sa inuman, sa party. Oh, by the way, I don't know kung nakwento ko na sa inyo. Nakwento ko na yata nung May 9. Nung May 9, nung ako'y nagla-live, mga palangga, doon sa countdown ni Kuting, May 9 of 2022, nahagip ng camera ko si Michael Ma. Nandoon pala si Michael Ma. Binalikan ko yung live ko eh. Pag may time ako, ipakita ko sa inyo. Sabi ko nga, nandoon na pala yun, dahil pinagkukulam ko na yung mga yun, para hindi na sana ganitong klase ang nangyayari sa bayan natin, mga palangga. Ay, nako. Ngayon, etong si Lasso, gusto kong sabihin kay Marcos Jr., okay? Parang dapat kasi i-call out ko. Kung matino sana si Kuting, parang sasabihin ko, Mr. President, itong inupo mo ay isang barumbado at gumagawa ng mga peking report papunta sa iyo para i-justify niya ang mga kasinungalingan niyang pagtatanim o pagpafabricate ng kaso dito sa mga lawyers o yung mga agent na ginagawa yung trabaho. Kaso, magkakasabwat sila. Kayo ako mag-report sa inyo, sa taong bayan. So, si Lasso o si Lason ay nilalason niya ang organisasyon ng PIDEA. The organization is good. But, yung taong nagpapatakbo, we need that. Kailangan natin ng Drug Enforcement Agency. Okay? Pero hindi natin kailangan ng tao katulad ni Lasso na nangjojombag, nanggigipit sa simpleng traffic dispute na kasalanan niya. Ngayon, ikaw Marcos Jr., hindi ko nasasabing gumising ka. Kasi hopeless na ako dyan. Bangag ka. Bangag na bangag, magpaliwanag ka. Bakit 2 minuto lang natapos from transaction date and result date ang iyong pulboronic test? Di ba? Kung matino ka Kuting, dapat ang ginagawa mo, bini-verify mo o kabaga dinitignan mo yung mga inuupo mo kung functioning ba sila sa kanilang mga trabaho, tama ba ang ginagawa nila, chine-check mo kung paano ba ang mga reports dapat chine-check mo, pero hindi mo gagawin yan. Kasi susubuan ka lang nilisan ng pulburon, babangag-bangag ka na. At kapag tinamad ka, magdi-declare lang kayo maglalabas lang kayo ng memorandum or dramatization na may sakit ka. O, kunyari may flu ka, may mga flukol kayo, mga hinayupa kayo. So, hindi na kami umaasa. Ako, mga palangga, believe me, hindi na po ako umaasa na magbago si Marcos Jr. Kasi once a bangag, always a bangag. Kasi lahat ng ayon sa ating mga PIDEA agents, PIDEA lawyers dyan, ini-escalate nila yung kanilang complaint sa mga umaasa sila sa mga tao sanang masuri yung kanilang ahensya. Kasi we're talking about the future of the Philippines. Ang pagiging durog-durog. Sabi ko nga sa kanila, sir, ma'am, ganyan. Okay? Wala na pong pag-asa. The fact na ipinagtanggol ni Lasso at pinalabas na yung dokumentong pinakita ko ay AI, doon na lang, malinaw pa sa sikat ng araw, na magkakasabwat sila. Paano maging AI yun? Di ba? So ngayon, eto pa ang maloloka kayo. Every time, ito, mapapraning na naman. Kaya I feel so sorry. Pasensya na po kayo dyan sa PIDEA, mga lawyers, mga agent, kung nadadamay kayo. Kasi tuwing magbablog daw po ako about sa PIDEA, about sa involvement ni Lasso, the next day, ay nire-reassign sila. Ibig sabihin, bangag ito si Lasso. Isa lang naman ang kausap ko. Bakit mo idadamay ang lahat? Di ba?
So ang mga director, PIDEA directors at mga agent, nire-reshuffle niya. Let's say, base ka ng Maynila, dadalhin ka niya sa bundok ng hibok-hibok. See, mga kababayan, gusto ko buksan ang inyong mga mata. Paandarin niyo ang inyong mga puso. Na ito, after after vlog natin, mababaliw na, makukrong-krong na naman, magtitrip na naman si Lasso, i-reshuffle niya o i-reassign niya yung ating mga PIDEA agents, itatapo niya. Kawawa yung mga pamilya. Bakit? Itong bunganga ko, itong nganga bells ko, ang mission nito ay para malaman ninyo kung ano yung ginagawang katiwalian ng PIDEA. Bakit kung matino ka, Lasso, bakit mo i-reassign? At again, hindi nga matino eh. Bakit mo i-reassign? Bakit mo tatanggalin o bakit mo itatapon? Kasi paranoid ang tawag siyan. May epekto ka din ng pulboron, mana ka kay kuting. Kasi kung wala kang paranoia, mga palangga, ang taong matino na gustong maglingkod sa bayan, itong kino-call out natin ay gagawa nila ng aksyon. Gagawa nila ng aksyon at ayusin nila ang pamamahala sa PIDEA. But again, hopeless. This is just for the heck of our conversation. For the heck of the argument, mga kapalangga, na hindi nila gagawin kasi the intention of this government bangag ay hubasin ang pera at bangagin ang taong bayan para magiging what? Lalo kayong lumubog sa kumunoy. Kasi ano bang masama sa sinabi ko dito? May masama ba sa sinabi ni Maharlika na ini-expose natin? Hawak pa natin ang mga ebidensya nito. Galing mismo, dahil sukang-suka na ang mga, ayan, may sulat pa na may sulat kamay pa yan. Mga palangga. Lasso, AI ba yan? Saan yan? Ito. Mga kababayan sa kapapasok, AI ba yan? Paano naging AI yan? AI ba yan? PIDEA yan. Layo ko ng konti. Kasi gusto nilang sukang-suka na sila, mga palangga. AI ba yan? Anong kadyatahan yan? Ayan pa, mamaya post lang natin yan. Bakit natin sinasabi to sa inyo? Even ang kapalit nitong pinagnangawa ko ay buhay ko. Sabi ko nga, mga kababayan, hindi na ako makabalik sa buhay kong dating pa-cute-cute lang. Kung ang gobyerno ni Bangag Jr., let's open our minds, mga palangga. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag na ibabangon niya Pilipinas, bakit nila ako hinaharas? Kung walang katotohanan ang sinasabi ko, bakit ako hindi kasuhan ni Kuting dahil siya tinatarget ko? Bakit hindi ako kakasuhan ni Lisa? Sila ang most powerful. Makipag-ugnayan sila dito sa Amerika. Di ba? Ipinagyayabang nila na best friend na, kakampi nila yung Amerika. Bakit hindi? Friday na ngayon. Sabado na nga dito sa Amerika eh. Linggo na dyan sa inyo. Tama ba? Yeah. No oras na. Yeah, Saturday. Maglilinggo na kayo dyan. Anyway, Friday lang ang taning ko. To file a case against me dun sa ipinalabas kong operation report na si Kuting ay kasama ni Terry. Kaya sabi ko, tangina niyo, huwag niyo ako ma-Terry. Are you chuk-chucking my husband? Lisa, are you chuk-chucking? Anyway, mga palangga. Anong masama sa sinabi ko? Dapat nga magpasalamat pa kayo eh. Na may isang tao na kayang saluin ang bala dahil lang sa pag-expose ng katotohanan. Dapat nga bigyan pa akong award ni Kuting eh. Right? Mag-agree ba kayo? Dahil itinaya ko ang buhay ko para i-expose. Kaya lang, in-expose ko siya. In-expose ko yung hinayupak na yan. Paranoid po ang tawag sa ginagawa nila. Vindictive narcissist, ulit-ulitin ko si Lisa, ang paghaharas sa akin, paghaharas sa SMN. Ay, Nobyembre pa lang, sinabi ko na yan sa inyo. Sinabi ko na si Pastor harasin, si Sarah, si lahat. Okay? Ngayon, mga palangga, ang question ko, kayong mga nasa loob ng PIDEA, for sure, yung iba dyan sumasamba kay Lasso. Nagkikisas. Dahil nakikinabang kayo. Okay? Gumagawa kayo ng mga peking report para pagtakpan ang inyong mga kawalanghiyaan, ang inyong mga pangbababoy sa Pilipino. Ilang beses ko nang sabihin, Disyembre pa lang, okay, na si Lasso ay nakipagkasabwat yan sila nila, yung bitong na sinasabi ko. Ang hilig gumawa ng mga fabricated story laban sa mga lawyers na critical. When I say critical sa kanilang mga agenda, kaya nga nandiyan sila para magtrabaho.
talagang ginugurgur nila ang kinabukasan, ang mga karera nitong mga lawyers na to sa pakikipagsabwatan ni Bitong, ni Colonel ni Bitong na yan at ni Lasso na yan. Nire-reassign, binabypass nila ang desisyon ng HR, lahat. Talagang, my God, mga pamangga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo? Walang nahuhuling mga durugista kasi kasama nila. Okay? Walang makukulong kasi parte sila. Nakita ninyo? So, nasa inyong mga bola. At ngayon, mga palangga, ang gagawin nila ngayon ay what? Lahat ng nagsasalita, even ito mga lawyers na ito pag nalaman, ay sinususog sila. Tama ba? Sinususog. Sila ay hinahabol at inuutusan ng gobyernong ito na alamin ang kanilang mga personal background at harasin. Katulad ng ginagawa nila sa akin. Katulad ng panggigipit. Sabi ko nga palangga, hindi na po ako aatras. Kung ito ang mission ko sa buhay, na hindi ko naman pinangarap sa buhay ko. Believe me, I am a happy person. Alam nyo yan. Dapat na nag-TikTok na lang ako. I laugh every day. Okay? Kahit anong unos ng problemang pinagdaanan ko sa buhay ko kahirapan, I laugh, I smile every day. At ang motto ko nga, huwag mong problemahin ang problema. Diba? Huwag mong problemahin ang problema na yan. Just enjoy life. Continue. Pero paano na yung motto kong enjoy life? Paano ako makaka-enjoy life? Kung everyday ng buhay ko ay mga nakakarating sa aking impormasyon, legit information, ay coming from you. Diyan sa Pilipinas, mga matataas na tao, mga abogado, kayo ay nag-aral, kayo ay pinagsikapan ng inyong mga ina, ng inyong mga magulang, na pinagtapos kayo, AFP man, PIDEA man, lahat man kayo. Kasi ang intensyon nyo ng mga bata kayo, di ba? Kaya kayo nandyan sa government positions na yan o offices na yan kasi ang sabi ninyo nung kayo ay hindi pa nalalason o natitempt magnakaw ng kaban ng bayan kasi maglilingkod bayan kayo. Kawawa naman yung ulit-ulitin natin. Kawawa naman yung susunod na henerasyon. Kung mismo ito mga lawyers na ito na nag-aral, nagpakadalubhasa, ay babarumbadahoy na lang ng mga bangag na katulad ni Lasso at dahil kinukonsinti ng bangag na si Kuting at si Lisa. Nasa ang status kayo ngayon? Nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. Pinakamadilim na yugto. Kung akala nyo noon si Noynoy, magpasalamat pa tayo kay Noynoy. Believe me, lahat tayo, binoljak-boljak din natin si Noynoy. Although, karapat-dapat naman boljakin. Binoljak din naman natin yung mga katiwalian. Lahat, ako binoljak ko katiwalaan ni Noynoy. Ang sa Pangulong Duterte, ito lalo na itong sinuportahan kung binudol tayo. Sabi pa, ulit-ulitin ko, sa huling patak ng dugo ko, hindi ko po aatrasan ang jutang gininang bangag niyong presidente at ang vindictive narcissist niyong First Lady Ahas hanggang sa huling hininga. Lahat ng pwede kong sabihin sa inyo at sa proteksyon sa ngalan ng katotohanan. I talked to my friend kahapon, a lawyer friend. Nagkwentuhan kami. Okay? Sabi niya sa akin, are you Sabi niya, kumusta ka na? Protektado ka ba sa ginagawang mga harassment sa'yo? Sabi ko sa kanya, what do you mean protected? May bodyguard ako or wala? Sabi ko, wala. But I am careful. Sabi niya sa akin, hindi ka ba natatakot? Sabi niya, nagtutuloy ka pa rin ba sa vlog? Kasi Amerikano to. Sabi niya, nagbablog ka pa rin ba everyday? Sabi ko, oo, non-stop. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, naisip mo ba na dahil sa ginagawa mo ngayon, kasi sabi niya, naniniwala ako sa'yo. And the fact that the Marcos reputation in the world, kilala ng buong mundo na sila ay ganyan. Okay? Mandrobo, mga ngamkam, lahat. Pero sabi niya, I'm worried for your life. Sabi niya, wala na ba bang chance na parang stop na ako kasi yung ginagawa sa akin. Sabi ko, you know what, my friend?
Do you think makakatigil pa ako? Do you think pag tumigil ba ako, hindi nila ako gagalawin? Sabi ko sa kanya, sabi ko, ito yung kapalaran. Okay? Ito na yung magiging buhay ko. Kahit mawala yung putang inang mga yan, gugururin pa rin nila ako. Kaya sabi ko sa kanya, I will fight. Lalaban ako sa ngalan ng katotohanan hanggang sa huling hininga. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Kasi ang kalaban ko, ang kalaban ninyo, not only ako lang, mga kababayan, ay sindikato. Hindi po ako makakabalik na kahit gustuhin ko man. Kahit gustuhin ko man na hindi ko na sila, pero hindi ko kasi kaya yun eh. Natatahimik na lang ako, matutuwa sila. So hanggat may hininga ako, hanggat nakakapagsalita pa ako mga kapalangga, tuloy-tuloy ang laban. Sabi ko nga, sabi ng kaibigan, ng friend ko, you're already here in the States. I know you have your First Amendment right. Sabi niya, eto yung kapalit. Yeah, alam mo naman dito sa Amerika, di ba? Pero iba yung nangyayari sa'yo. Dito ang dami nagsasalita. Laban sa gobyerno. Pero hindi katulad dyan sa Pilipinas. Sabi niya sa akin, basta, I'm just here to help you, whatever. Sabi ganun sa akin. Pero mga palangga, anong message ang gusto kong sabihin sa inyo? Kung itong mga abogado natin, itong mga matitino, matatalino, mga dating politiko, kung may matino man, ang mga mainstream media, natatakot sila. Dahil, vindictive nga itong presidenteng ito, itong bangag na ito. Takot sila. Actually, hindi sila takot dahil takot sila. Takot sila na maapektuhan ang kanilang mga negosyo. Ako kasi wala naman akong negosyo sa Pilipinas na pinanghinayangan na silipin o ipaano ni Lisa. Ipasara niya or ipasunog niya or something. Wala namang mawawala sa akin. Buhay lang. Precious life na pwede nilang tanggalin sa akin. But mag-iingat ako. So, binibigay ko po sa inyo mga kababayan ang bola. Binibigay ko sa inyo ang mga desisyon. Hindi nyo ako kung ayaw nyo, maniwala sa akin, then get out.